Okay, so buksan natin ang ating Bible sa Romans chapter 10. Romans chapter 10. Romans chapter 10 verses 13 to 15. Pwede tayong tumayo at kapag nakita niyo na po yung mga verses na yan, so tingnan natin yung pinaka-text natin. Okay, actually, kanina pa ako nakabarong. Alas 12 pa lang nakabarong na ako. Kasi sabi ko, pagdating ko doon, magpipreach ako agad. So, ang tagal kong na parang nakikiservice na ako. Mas maga pa ako naghihintay sa inyo bago 3 o'clock. Nakabarong na ako eh. Okay, Romans chapter 3. Or Romans chapter 10 pala. Romans chapter 10, verse 13 to 15. Okay, basahin natin ng sabay-sabay na lang po since 3 verses lang po ito. Ready, go? For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him in whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Okay, so makita natin dito yung pinaka-title natin o yung pinaka-theme ninyo o until all have heard. We want everybody to be saved. At ang sabi dyan, ang pinaka-pattern is they need to call. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. But how they will call if they will not believe? And how they will believe if they will not hear? So, kailangan may makita natin dito na mahalaga na may pangaral yung salita ng Diyos. And of course, how they can hear without a real preacher. Listen. They need to hear the pure gospel. Sometimes we are just giving them a gospel-like but not real gospel. Sometimes ang message sa buhay natin, sometimes ang message sa church natin, sometimes ang message natin is we are just giving them something na message na parang yung para lang, alam niyo yung parang sulat kamay lang. But they do not receive the real gospel. Because the real gospel change. It will change a man. It will change a sinner. Okay? Nagkakaroon ng changes. Therefore, if anyone be in Christ is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So dapat naririnig nila, nakikita nila the gospel that change. So kailangan natin ng they need to hear the real gospel and they need to hear the real preacher. And I pray na you need to be a real preacher. Yung magpipreach ka para lang sa gospel, wala nang ibang intensyon, wala nang ibang hangarin, but to preach the gospel. Okay? To preach the gospel. And of course, we need the church that will acknowledge yung preacher. We need to go. We need to be sent para mag-preach. So hindi maano yung pattern na yan kung hindi tayo maging maayos na preacher. So I pray na if you want everybody should listen to the gospel or everybody will hear the gospel, make sure that you are preaching the real gospel. Wala na, para na tayong kuminsan naging anong tawag dito, yung mga parang ordinary church, ordinary religion. Okay, mga parang mechanical soul winning. Para bang nagpipreach na tayo but we do not show them the real effect of the gospel in us. Dapat merong real effect ng gospel. Okay, so when if we want to hear or if we want the gospel to be heard, 3 bagay lang. At shortcut lang ako ngayon, amen? Amen? Okay? Kasi baka may ano na lang, shortcut, joke. Sige, praise na tayo. Let's pray muna. Let's pray. Heavenly Father, muli po, Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo pong muli kami, Panginoon, sa aming mga pag-aaralan. Dalayan ko pong muli na kayo pong malalahati at may taas. And I pray, Panginoon, for every person na naririto, especially every missionary, every man of God, everyone who desire to be your worker, Panginoon. I pray that we will be a right preacher. We will have a right message to give you the pure gospel that will change them, that will allow them to know you, Panginoon, perfectly. And I pray na tulungan niyo po kami sa mga messages na maririnig namin. I pray na kayo pong muli, Panginoon, na may taas.
sa aming kalagitnaan. Ito na po aming samadalangin sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Okay, so tatlong bagay lang. Okay, so sabi ko nga, they need to hear, but they need to hear the right message. Ulitin ko lang, no? Sometimes, do not just give the message. Okay? Give the right message. Pwede tayong parang sa teacher, pwede ka magturo ng anything na sa subject. Pero mas maganda kung ituro mo talaga yung talagang matututo sila. Okay? Parang sa amin, mathematics. Sino dito hate na hate ninyong mathematics? Taas ang kamay. Okay? Lalong-lalo ng P6. Okay? Lalo ng chemistry, physics, mathematics, analytic geometry. Sino sa inyo naalala pa yung reasoning, yung sasabihin mo yung sa may yung postulate, theorem, okay, definition, tapos magpo-proving ka. Parang ganito, ang hirap ng pag-aralan ng mathematics. Imagine nyo, ang hirap ng mathematics. Honestly, mahirap ang mathematics. A lot of students hate mathematics. Tapos yung teacher, terror pa. Nakakuha niyo ibig ko sabihin? So kung terror pa yung teacher, tapos ang hirap na ng mathematics, they will hate mathematics. They will hate physics. But if you will teach mathematics and physics in a very simple way, yung way na para maunawaan nila, ma-enjoy nila, sabihin ko sa inyo, may mga tao na mag-enjoy sa mathematics because they hear a teacher that is willing to teach them the real thing, hindi para sabihin na matalino siya, kundi gusto niya yung mga estudyante niya matutunan yung mathematics. Sometimes, tayo mga preacher, tayo ay nagiging, para bang pagka-educated tayo, nagiging na tayo, para pakita natin na we are educated, sometimes, hindi na natin nasisimplify yung gospel. And sometimes, we are just teaching them, but we are not living the gospel. So, mahalaga na magkasama yung teaching and living. Okay? So, tatlong bagay. Baka makalimutan ko yung message ko eh. Okay, number 1. Okay, so, para lang natin, for the gospel to be heard the most, okay, for the gospel to be heard the most because that is your team, until all have heard, first, you need to share the most. Okay, share the most. It is based, if you will know, what is the main desire of God? That is for them to hear the gospel. Ang pinaka-goal natin, alam nyo, pag may World Missions Conference, there's no agenda, there's no other agenda kapag may World Missions Conference, but let's talk about Great Commission. Alam niyo yun, wala nang ibang agenda, wala nang ibang things na pag-uusapan kapag nagkakaroon tayo ng World Missions Conference. Ang pinaka-goal natin is to preach the real gospel, to preach the real Great Commission. And by the way, mas maganda yung kapag tayo nakikinig, gusto ko pa yung yung old-fashioned type of preaching. Kapag preaching, talagang sumisigaw, di ba? Ngayon, ayaw na nila ng sumisigaw eh. Kapag preaching, di ba, nakaka-rebuke? Ngayon, ayaw na rin eh. Parang ngayon, ganito na ngayon ang mga gusto ng mga modern na believers. Yung bang kilitiin mo sila? Para mag-support sila. Turuan ko kayo mag-support para pagpalain kayo ng Panginoon. Puro pagpapala pero hindi pinapakita yung rebuke. Sometimes, para bang kinikiliti mo na lang sila. And, there are some, wag naman sanang pero marami rin kasing member na gustong-gusto makinig ng jokes. Naalala yung jokes, nakalimutan yung message, amen? Pagkatapos ng World Missions Conference, ang naalalang pinagkikwentuhan, yung jokes, nakalimutan yung message. Okay? Kaya kung minsan, para bang ang nangyayari tuloy, we are not in the pulpit to preach, but rather, we entertain. Pero kailangan mag-preach tayo. Kailangan yung pa rin eh. So balik pa rin tayo doon sa pinaka-. Now, isang bagay na makikita natin, why we need to share the most or share the gospel the most. Ibig sabihin, bakit kailangan nating i-share palagi? Kasi kung tinasabi nating World Missions Conference, then ibig sabihin, ang pinaka-goal natin is for the unsaved to hear the gospel. Ang pinaka-goal natin, hindi lang naman ito sa may hindi man sa pag sinabing world mission, hindi ibig sabihin it's para lang sa foreign missionary. Ito rin ay para sa local missionary. Ito rin ay para sa church kung paano magkaroon ng program sa soul winning, discipleship kasi
Hindi ka magkakaroon ng desire, and I believe, hindi ka magkakaroon ng real desire to support world mission kung hindi ka rin nagsusoul winning. Kung wala ka rin soul winning program, wala ka rin discipleship program in the church. Kaya maraming mga iba hindi nagsusupport. Why? They are not sharing the gospel the most. We need to share the gospel the most. Why? It is the desire of God. What is the desire of God? 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord is not slack concerning this promise, as some men count slackness, but is long suffering to usward, not willing that any should perish. God is not willing that any should perish. Kaya nga hindi pwedeng Calvinist. Amen? Because God wants everybody. Kaya sabi nga dyan, that all should come to repentance. Bakit ka nagwi-witness? Maraming magre-reject, pero mag-preach pa rin tayo. Maraming hindi makikinig. Sinabi na yan sa Ezekiel, na yung mga tao na kapag kayong kanilang buhay, kapag nirebuke mo sila, sinabi mo yung patungkol sa gospel, some will receive, some will reject, but at least you share the most. Kahit mahirap witnessan mo pa rin. Kahit hindi mukhang, alam mo yun, sa kumisa nakakalungkot, di ba, pag kumakatok tayo, uy, mukhang mabait, witnessan ko kaya yan. Uy, mukhang salbahe, wag na yan. Okay? Mukhang matone, wag na yan. Mukhang magre-reject. Sino ka para magsabi na magre-reject? Sometimes kung sino pa yung akala mo na hindi magtatanggap, sila pa yung tatanggap eh. May mga bilanggunga na umiiyak eh. At may mababait na ang hirap patanggapin. Why? Religyoso. Okay? Pero ang pinaka-goal pa rin ng Panginoon? For everybody to hear the gospel, because He is not willing that any should perish, that all men should come to repentance. Acts chapter 17 verse 30. Kung totoo yung Calvinism, dapat kung totoo ang Calvinism, lahat ligtas. Alam ko sabi diyan sa may Acts chapter 17 verse 30, and the times of the ignorance God winked at, but now commanded all. He commanded all, everywhere, to repent. Kung meron lang ang Panginoon, masusunod sa lahat ng tao, lahat save. But He wants to respect yung free will mo. He wants to respect your own decision. Kaya nga hindi ka pwedeng hindi mo pwedeng, tawag dito, ang gawain lang natin is mag-share. So ito yung gusto ng Panginoon. And by the way, kapag nagkakaroon tayo ng World Missions Conference, ang pinaka-goal natin is to listen or to challenge people to preach the gospel, to share the gospel. Sometimes kasi kapag nagkakaroon ng ibang conference, iba yung pinag-uusapan eh. Pag sinabing World Missions Conference, pag sinabing Soul Winning Conference, pag sinabing patungkol sa Great Commission, isa lang ang goal natin. What is the goal of the Lord? That everybody will hear the gospel. Yan ang pinaka-goal ng Panginoon. Lahat gusto niya mag-repent. Hindi lang ito desire ng Panginoon, ito rin yung kanyang main concern. Matthew chapter 9 verse 36. Matthew chapter 9 verse 36, but when He saw the multitude, He was moved with compassion. Okay? Dapat ang pinag-uusapan natin, yung compassion natin sa lost. Ang pinag-uusapan natin, yung desire natin so that others will be saved. Kaya ang hirap nating magsuporta sa world mission kasi wala tayong desire na mag-share sa kapitbahay pa lang natin. Sa locality pa lang natin. Sa bayan pa lang natin. Sa classmate pa lang natin. E sabihin ko sa inyo, kapag nagkaroon tayo ng desire na mag-witness, anong tendency? Unti-unti yan, makikita mo yung desire ng Panginoon. Dahil yung pinaka-shortest verse sa John chapter 11 verse 35. Okay, ito yung paborito ng lahat kapag memory verse na eh. Okay? Gre-recite ka ng verse. John 11:35. Jesus wept. Alam niyo yung Jesus wept? The shortest verse in King James Bible. Pero alam niyo ba na bakit umiyak ang Panginoon? Bakit siya umiyak? Hindi dahil namatay si Lazarus. Okay? Alam ng Panginoon na si Lazarus mamamatay. Hinintay niya nang mamatay si Lazarus.
Kung talagang ano siya, gagawin niya sana, pupuntahan niya na sana para hindi mamatay. Pero hinintay niya mamatay si Lazarus. Hindi niya lang hinintay mamatay si Lazarus. Talagang pumunta siya doon during the time na patay na si Lazarus. Pero alam niya, bubuhayin niya si Lazarus. Kung ako ang Panginoon at kung titingnan ko lang si Lazarus, hindi ko iiyakan si Lazarus. Pero ang iniyakan ng Panginoon, hindi si Lazarus, but every person that will experience death. Lahat tayo makaka-experience ng death. Pero si Lazarus lang yung binuhay muli. Pero mamamatay uli si Lazarus. Kung si Lazarus mamamatay uli without genuine faith on the Lord Jesus Christ, lost siya. So just imagine, magkakaroon ka ng itong isang bagay na makikita natin. Isang bagay na makita natin na sa church, kung talagang meron tayong pag-ibig at meron tayo dito sa world missions, ang unang-una makikita mo yung desire mo to witness the lost. Alin yung gusto magkaroon ng experience ng victory, mamaya o kaya bukas mag-witness ka. You will experience victory. And by the way, makikita nyo rin at malalaman nyo rin ang isang missionary na talagang may pusong missionary. Makikita nyo to, maraming bubuksan ng Panginoon once we have the desire to witness, once we have desire na i-share yung gospel, ano yung tendency, pati mga missionary, makikilala nyo sila kung karapat dapat silang supportahan. Listen, I'm not against missionary. Marami nagsasabi sa akin na ayaw nila sa akin dahil I am against missionary. I am not against missionary. I am against missionary na hindi talaga may missionary, may pusong missionary. Okay, kasi kapag missionary ka, talagang susuportahan ka namin. Pero nang malalaman nyo kung anong heart na isang missionary, everywhere na pupunta yan, kung saan pupunta yan, mag-witness yan. Kapag yan pumunta dito sa place na to, every time na nandito yan, may pupuntahan yan, sasama sa soul winning. Kasama yan sa work, hindi lang yan kakain, hindi lang yan papasyal, hindi lang yan. Ano yung isang desire na, pumunta ka doon eh. Kaya nga pag pumunta ka doon, gusto mong bilang pastor, before we preach sa isang church, alam niyo isang bilang pastor, gusto muna namin pumunta sa church ahead of time. Ang hirap kayang mag-preach. Pagdating mo, magpipreach ka na, buti na lang alam ko na yung setup before, pero mag-preach ka sa isang place na hindi mo alam. Pero para malaman mo kung sino sila, para malaman mo kung anong klaseng church meron sila, mingle with them. Be a blessing with them, be an encouragement sa kanila. At the same time, samahan mo sila kung anong ginagawa nila, and you will see what kind of church yung pinuntahan mo. At ganun din, kayo mga pastors, alam nyo kung anong klaseng missionary yan. Kapag meron silang desire. Sometimes, isa sa pinakano natin, I enjoy. Dati tinatanong nila ako, Pastor, ba't ganyan ka na mag-preach? Dati hindi ka naman ganyan mag-preach. Sa totoo lang, na naging pastor ako ng Laloma Baptist Church, ang lumanay ko mag-preach. Pag narinig niyo ako mag-preach noon, talagang hindi makabasag pinggan. Alam ni Pastor, ano yun? Pastor Ricky, behind the scene lang ako. Pero nung napunta ako sa Jensen, yun. Kaya kasalanan ni Pastor Dag. But I like the preaching of Pastor Dag. I like the real preaching that rebukes, that correct, that inspire. Hindi yung, alam niyo, parang kinikiliti ka lang. Sa totoo lang, pag ang Panginoon pumunta rito at pag-usapan natin ng soul winning, lahat tayo i-rebuke. Pag dumating ang Panginoon dito, sasabi, hindi concern ang Panginoon sa dami ng laki ng church mo, ganda ng church mo, air-conditioned na church, ang tinitignan niya, ilan ang nawi-witnessan natin, ilan ang ginagawa na, paano natin ginagawa ang Great Commission. Lahat tayo dito marirebuke. Ang Holy Spirit pa nga lang, kung maging honest ka na lang eh. Every time na nakakarinig ka ng soul winning, di ba, nare-rebuke ka? Tapos yung iba ayaw na ma-rebuke. Okay? Ayaw na nilang ma-rebuke. Sabi nila, ayaw ko nang makinig kay Pastor Ramil kasi may pinapagalitan eh. Hindi naman ako nagagalit, nagpipreach lang. Amen? And by the way, kapag gumawa tayo ng World Missions Conference,
Hindi to bandwagon effect na para bang gagayahin ko nga yan. Gayahin ko nga rin yan. Ang ganda ng ginawa ni Pastor Louie. Gayahin ko nga yun para makilala ko si Pastor Jeremiah, makilala ko si Pastor TJ, para makilala ko si... Alam mo yon? Anong ginagawa mo? Gusto mo magkaroon ng World Missions Conference para makilala mo yung pastor? Para magkaroon ka ng connection sa pastor? Para maging sikat ka sa kapwa mo, pastor? Or meron tayong World Missions Conference because still, ito pa rin ang pinaka-goal natin to preach the gospel. Kaya pagdating dito, hindi tayo magkikilitian dito na para bang, yung bang pupurihin natin ang bawat isa. Hindi tayo nandito para magkilitian. Hindi tayo nandito para magtapikan lang na nandito tayo. Alam niyo isang bagay, ako personally, tinitingnan ko yung mga tao na gusto kong maging kaibigan sa ministry. Yung mga tao na in-invite ko para alam ng mga taga The Lighthouse Baptist Church, bakit ko in-invite ang pastor nyo? Hindi ko in-invite si Pastor Louie dahil sikat. Hindi naman siya sikat eh. Sikat ka ba nun? Hindi ko siya in-invite dahil pogi. Amen? So? Hindi ko siya in-invite dahil in-invite ko siya dahil narinig ko yung testimony kung paano nagsimula ang church under the mango tree. Isang testimony na gusto kong marinig ng mga taga-Laloma. Isang testimony na gusto kong marinig ng mga Bible College. Isang testimony na gusto ko kapag lumabas sila, hindi sila maghahanap ng pera, kundi maghahanap sila ng kaluluwa. Kasi yun ang desire ng Panginoon. So pag pumupunta tayo dito sa World Missions Conference, huwag kayong pumunta sa World Missions Conference para magkaroon ng giveaways. Hindi tayo pumunta sa World Missions Conference para matikman yung handa ng The Gospel Baptist Church. Hindi tayo pumunta. Pasensya na. Pero sana nandito ka para ma-inspire yung puso mo. Gawin mo kung ano yung tama. Balik tayo doon sa pinakalayunin ng Panginoon. Pumunta rito ang Panginoon hindi para pumasyal. Pumunta ang Panginoon dito hindi para magkaroon ng marangyang buhay. Pumunta ang Panginoon dito for one purpose. And that is to die on the cross. Simple lang yung buhay ng Panginoon. Why? Ang focus niya hindi mundo. Ang focus niya kaluluwa. Sana tayo mga pastor, hindi tayo nakapokus sa mundo, nakapokus tayo sa focus ng Panginoon. Kasi sometimes baliktad na eh. Honestly speaking, mag-ingat kayo kapag ang church gumaganda. Mag-ingat kayo kapag hindi ko sinasabing hindi masamang gumanda ang church. Pero baka kapag gumanda ang church, baka kapag nagkaroon na kayo ng carpet dito, baka kapag nagkaroon na kayo ng aircon dito, hindi na kayo mag-iimbita ng mga taong mabaho. Hindi nyo naimbitahan yung mga taong nasa paligid lang. Gusto nyo lahat ng atin dapat naka-kurbata. Dapat may sasakyan. Alam nyo, pag binago natin yung layunin ng Panginoon, God will stop working in this church. Thank God, blinas ng Panginoon ng church. But you need to remain in the main focus ng Panginoon, and that is preaching the gospel to every creature. Doon pa rin tayo. Amen? Second, so first is share the most. Second, shine the most. We need to shine the most. In John chapter 3 verse 16, tingnan nyo sinabi sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. That is the kind of love na meron ng Panginoon. That is a pure love na meron ng Panginoon. He sacrificed everything for us nung bumaba siya sa lupa. Pero pagdating sa verse 19, tingnan niyo sinabi si verse 19, and this is the condemnation that light, that is the Lord, is coming to the world,
And men love darkness rather than light because their deeds were evil. Sino si Jesus Christ? He is the light of this world. We are preaching the Lord Jesus Christ. Who is the Lord Jesus Christ? He is the light of this world. Hindi siya full of darkness. Hindi siya full of materialistic. He is the light. Pero kahit na siya yung light, kahit ang Panginoong pumunta, anong ginawa? Men love darkness rather than light. Alam niyo, ang hirap mag-witness, ano? Huwag niyo sabihin kayo lang nahihirapan. Pati ang Panginoon nahihirapan eh. Pumarito siya sa lupa. Pagdating ng Panginoon dito sa lupa, He is preaching that He is the light. He is preaching that He is the light. He is preaching that He is the way. At totoo yung kanyang preaching. Pero hindi siya nagdamit na maganda para makita nila yung reality, yung purity ng ginagawa ng Panginoon. Pero hindi kinalala ng mga tao because they love darkness rather than light. Imagine mo, siya mismo yung light. Sino tayo? We are also light. Pero yung light natin is just reflection ng kanyang light. And kung mahirap ng Panginoon mag-witness, how much more sa atin? Amen? Di ba mas mahirap na tayo mag-witness dahil siya nga nireject? So maraming tao rin magre-reject. At ang sabi dyan sa verse 20, for everyone that doeth evil, hateth light. Yung gumagawa ng mali, yung mga ginagawa yung tinatawag na evil, ano bang Tagalog ng evil? Kasamaan. Ayaw ng light. Neither cometh to the light. Hindi rin sila pupunta sa light because lest his deeds should be reproved. Hindi sila pupunta, why? Marirebuke sila eh. Hindi sila makikita yung karumihan nila. Pero alam niyo isang bagay na natin? We need to share the gospel. And as we share the gospel so that we will become effective carrier ng gospel, we need to shine the most. Ang hirap nang akayin ng tao mula sa kadiliman patungo sa liwanag, tapos yung iliwanag natin, napupundi pa. Yung liwanag natin, nagdidilim pa. Yung liwanag natin, nagdidim. Paano pa natin sila madadala kung wala tayong liwanag? The Lord is the light. Ano yun? But isang bagay na natutunan ko sa Panginoon, makikita natin sa Panginoon, although He was hated by a lot of people, although He was rejected by a lot of people, but since He is the light, anong ginawa ng Panginoon? He keep on shining. He keep on shining. Nire-reject siya, but He keep on shining. Nire-reject siya, hindi ka Diyos, hindi ka anak ng Diyos kasi mahirap ka lang. He keep on shining. Kahit anong sabihin mo sa Panginoon, hindi niya binago yung attitude niya. Hindi niya pinakinggan yung mga Pharisee. Siguro sabi ng mga Pharisee, para pakinggan ka ng mga tao, gayahin mo kami. Hindi niya pinalitan ang ng Panginoon. He keep on shining. Ano yung isang bagay na kailangan natin gawin? Katulad ng Panginoon, tingnan nyo sa John chapter 4. He even changed the culture ng mga tao. Sa James chapter 4, or sa John chapter 4, then saith the woman of Samaria unto him, how is it that thou, being a Jew, asketh drink of me, which am I a woman of Samaria? Mataas ang tingin sa Jew, mababa ang tingin sa Samaria. Pero sabi ng Samaritan woman, bakit ka nakikipag-usap samantalang Samaritan woman ako? Alam niyo isang reason? Because He is the light. Kailangan magbigay ng good example ang Panginoon that everybody nire-reach out ng Panginoon. Ano yung isang bagay na makikita natin if we keep our light shining? Makita natin dito yung tendency sa verse 39. And many of the Samaritans of the city believe on Him for the saying of the woman. Sino tong babae na to na maraming nadala sa Panginoon? Isang babae na adulterous.
Adulterous, pero tandaan nyo, lahat na nakakilala sa Panginoon na adulterous, huminto na maging adulterous. Amen. Diba sabi ng Panginoon doon kay Mary Magdalene? Go and sin no more. Pero ordinary woman ito. Isang makasalanang babae ito. Pero na nakakilala sa Panginoon because of the light na meron sa Panginoon. Why? Walang nakakaintindi sa kanya before. Pero ni-reach out siya ng Panginoon. Then later on, maraming tao nakakilala because of this Samaritan woman na binago ng Panginoon. And I pray, sana kapag tinanggap mo ang Panginoon, wag mo lang sabihin na tinanggap mo ang Panginoon. Sana makita yung 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. You are a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Dati kang lasing ko, hindi ka na maglalasing. Alam nyo ba na ang laki ng testimony kapag dati kang lasinggo, ikaw yung palaging palaboy dyan, lahat inahamon mo ngayon, may dala ka ng Bible? Amen. Amen. Pag nakita ng mga tao yun, anong tendency? Sasabihin nila, anong meron dun sa tao na yun? Paano siya nabago? And if you will just keep on shining, katulad ng Maniac of Gadara, na dati kilala nila na walang hubot-hubad, nandun sa may tomb, possessed by the evil spirit, pero nang nakakilala sa Panginoon, nagdamit ng maayos. Alam nyo, ito isang bagay na kung talagang ligtas ka, yung dati mong pananamit na hindi maganda, nagiging maayos. Hindi yung maayos ang damit mo noon, tapos ligtas ka na, lalo ka nagiging baliktad. Dati nun, diba, sino sa inyo yung first time nyo nakapag long sleeve? Diba, sarap mag long sleeve. Yung mga hindi ka sanay mag long sleeve, tapos bigla ngayon, may long sleeve ka ngayon. Bigla ngayon, meron ka ng necktie. Tapos biglang nakatakin ka. Dati hindi ganyan ng... Dati butas-butas yung... Diba? Ladies, diba dati? Anong pakiramdam ladies nung nagsuot kayo ng dress? And by the way, kapag nakikita kayo mga... Alam nyo, kayo mga ladies, huwag nyo ikahiya yung dress. Kasi sila nga naiinggit Kapag nakita nila yung nakadress ka, babaeng-babae kang tignan, anong tendency? Maraming mga babae na hindi naka-experience na babae silang tignan. Bakit? Palagi nakapantalon. At imagine mo, pagpupunta ka sa CR, anong nakalagay sa CR? Nakapalda. Tapos yung nakapantalon dapat dito, di ba dapat lahat na nakapantalon doon sa nakapantalon? Tapos yung mga nakapalda dito. Ang gulo nun. Okay? Pero alam niyo isang bagay, babaguhin tayo ng Panginoon So we need to keep on shining. We need to keep on shining. Hindi ko alam kung meron yung baso. So keep on shining kasi ganito. Walang problema doon sa tubig. Walang problema sa purity ng Panginoon. Walang problema sa purity ng gospel. Ang problem, the preacher, the soul winner, the carrier of the gospel. Pag hindi maganda hindi natin yung na tayo magkaroon ng we need to keep on shining. Ano yung isang bagay na kailangan natin gawin? Sabihin ko sa inyo to, Okay, walang problema dito sa tubig na to. Alam ko, malinis to. Okay? Ito na lang, yung gamit ko na lang. Pero, imagine mo to, kung ikaw ito. Okay, sino sa inyo nauuhaw na? Taas ang kamay, nauuhaw na. Malinis naman to Hindi ko pa ito nainuman. Sino sa inyo nauuhaw na? Okay? Nauuhaw na kayo? Okay, sige, lapit ka rito, Brad. Ligaw, yan, Tanay ko kayo, wala namang problema doon sa tubig Pero ibigay mo to. Iinumin? Iinumin nila to?
kahit walang problema dun sa tubig. Walang problema dun sa preaching mo. Walang problema dun sa message mo. Walang problema dun sa karato na nilalagay mo. For God so loved the world. Pero yung buhay mo, ang ganda ng damit mo pagka Sunday, pero pagdating ng Monday to Saturday, paano sila makikinig sa'yo? Paano sila magkakaroon ng interest? Kung ito ka. Samantalang, kung ito ka, the gospel is clear, and your life is clear. Alam mo yon, yung clear yung gospel, tapos clear din yung buhay mo. Pag nakita mo pa lang yan, sarap uminom eh. Why? Malinis eh. Pero ito, kahit anong gawin mo, kahit naka-Amerikana ka pa, kahit ang barong mo, yung mamahaling gusi, kahit meron kang pinag-aralan, natapos ka ng Bible College, masteral, doctorate, ang buhay mo marumi, wala pa rin power. Maraming tao sa labas, they do not know kung paano ang ginagawa natin dito sa loob ng church, kung paano tayo umawit sa Panginoon, kung ano yung mga pinakikinggan natin mga messages. Hindi nila alam lahat yan. Hindi nila alam yung good, yung pinaka-pure na gospel presentation. Hindi nila alam yung pinaka-message natin na walang iba kundi ang Panginoon Jesucristo lang. Hindi nila alam yan. Pero nahihinder sila because you are not shining. Because we are not shining. Alam mo ang tendency? Hindi naman sila titingin sa church natin kung gaano kaganda yung church. Hindi sila titingin kung gaano kaganda mga damit natin. Ang binabasa nila yung buhay natin. 2 Corinthians chapter 3, verse 2. Tingnan niyo ang 2 Corinthians chapter 3, verse 2. 2 Corinthians chapter 3, verse 2. Ye are our epistle written in our hearts, known and read of all men. Every time na lalabas ka dyan, alam kaya nila na Christian ka? Every time na magsasalita ka, alam ba nila na Christian ka? Tanungin ko kayo. Pag narinig ba ang The Lighthouse Baptist Church, alam nila na Christian Church? Alam ba nila na yung pangalan mo is pangalan ng isang saved? Na kapag narinig, merong sasabihin na positive or pag narinig yung pangalan natin, negative. Pag nalaman yung church natin, ayokong matin dyan, merong sasabihin something negative. Pag narinig ba yung salitang Baptist, maganda pa rin ang ibig sabihin, maganda pa rin ang connotation. We cannot reach them, they cannot hear us kung hindi tayo clear sa buhay natin. Napupurpit yung pinaka-purpose ng Panginoon. And by the way, anong ginawa ng Panginoon sa blood niya? And the blood of Jesus Christ cleanseth us from all sin. Pinipreach natin ang Panginoon na hinugasan niya yung kasalanan mo. Pinipreach natin ang Panginoon, binabago niyang lahat ng naliligtas, tapos yung buhay mo hindi nagbago. Tapos may malalaman sila sa iyo na hindi maganda. Malalaman nila sa iyo na peki ka lang dahil dito ka lang sa church maayos pero sa labas hindi na. Pag Sunday ka lang maayos pero pagka Monday to Saturday hindi na. Ano isang tao, ano? Isang taong ligtas? Ang isang taong ligtas para magliwanag siya na magliwanag. How to shine more? How to shine the most? Anong tendency mo? Anong kailangan mong gawin? You need to go to the Lord Jesus Christ. Lumapit ka, tingnan nyo sa John chapter 3 verse 21. Okay pa ba? Okay pa ba yung oras? John chapter 3 verse 21. But he that doeth truth cometh to the light. Yung tama yung ginagawa, yung pinapamuhay ko, ano yung pinipreach ng Bible, nakikita, wala kang gaano alam na Bible verse, pero sapat na yung ilang mong verse patungkol sa honesty, patungkol sa pagiging contentment, yung magkaroon ng contentment sa buhay. Alam mo yung patungkol sa Panginoon Jesucristo mag-sacrifice.
Alam nyo, kahit na simple lang yan, ang sabi dyan, lumalapit ka sa Panginoon, that His deeds may be made manifest. The more na lumalapit ka sa Panginoon, nakikita nila yung work mo, nakikita nila yung buhay mo, and they will say, itong isang bagay na magandang gawin, masabi nila, this is a wrought or work of God. Yung every time na titignan nila yung buhay mo, hindi ito ginawa ni Pastor Louie, hindi ito ginawa ni Sister ganito, hindi ito yung ginawa ni Brother ganito, ito ay ginawa ng Diyos sa buhay ng tao na to. Yung bang every time na ipapakita mo yung clear life, masasabi mo, alam mo Brad, alam mo magwi-witness ka, sasabi mo, alam mo Brad, dati ganito ako eh. Pero sa biyaya ng Panginoon, binago ako ng Panginoon. Alam nga tendency, i-desire nila dahil nandyan ang buhay nila. Nandyan walang direksyon ang buhay nila. Sira ang buhay nila. Magulo ang buhay nila. Maraming epekto ng mundo. Pero gusto nila magkaroon sila ng life na kasama ang Panginoon. At alam niyo, ang daling mag-reach out, ang daling mag-witness, kung yung buhay natin maayos. Na sana kapag maririnig ang pangalan natin, this man, ay masasabi natin may ginagawa ang Panginoon sa buhay niya. Merong wrought or work of God in his life. Acts chapter 11 verse 24. Alam niyo nang sinabi kung ano ang itsura niya, no? Ito, sa Acts chapter 11, ito ay buhay niya, buhay ito ni Barnabas. At alam niyo kung sinong nagsabi ng verse na yan? Hindi Kristiyano. Hindi yung mga Kristiyano sa Jerusalem. Hindi yung ka-churchmate niya sa Jerusalem nagsabi niyan. Ang nagsabi niyan, doon sa place kung saan siya pinapunta, at doon sa place kung saan siya nangaral. At ang sabi ng mga tao na nakapalibot sa kanya, mga tao na that time niya lang nakilala, nag-minister lang siya for several weeks or months or years, pero sabi nila, he was a good man. Yung bang kahit na sinong tanungin mo, kahit bagong mananampalataya, narinig yung pangalan mo, sasabihin, he is a good man. Alam nyo, very powerful yun. Na kahit sinong makarinig na tao, lost or saved, between the Baptist community o hindi sa Baptist community, between sa church ninyo o hindi nyo church member, pag narinig yung pangalan mo, he is a good man. He is not just a good man, he is full of Holy Ghost. Nakita nila that the Holy Ghost is working in his life. Spirit-filled Christian. Alam niyo ba na ang hirap, di ba, sa totoo lang, ang hirap tanggalin ang kasalanan sa buhay natin. Whether we like it or not, meron pa rin tayong sinful nature. Amen? Sino sa inyo sanay magmura dati, taas ang kamay? Hindi madaling tanggalin yung pagmumura. Pero kapag ang Holy Spirit ang nag-work sa'yo, babaguhin ng Panginoon yung pananalita mo. Hindi mahirap tanggalin yung bisyo sa buhay, pero kapag ikaw ay naligtas, nag-work ang Holy Spirit, yung dating naninigarilyo, hindi na maninigarilyo yan. By the way, hindi tayo iglesia ni Kristo. Na bawal sa sigarilyo sa loob, pero pwede sa labas. May binago na eh. Nagkaroon na ng changes. Full of Holy Ghost, full of faith. At ang sabi sa Bible, because of Barnabas, much people were added unto the church. Alam niyo isang bagay na gusto ko? Yung bang kapag inimbitahan ko, halimbawa pag inimbitahan ko si Pastor Doug Sason, he will inspire my people. He will inspire the people of La Loma. Yung ba pag inimbitahan mo isang tao na alam mo, preacher of the Word of God, anong tendency? Pag umalis yung pastor, pagkatapos mag-preach, maraming naiiwang magandang bagay, and every time na pabalikan, titignan ng Mount Calvary, i-check nila yung Mount Calvary, what kind of music meron ng Mount Calvary, what kind of program meron ng Mount Calvary, lahat ng ginagawa nila, at kahit pumunta sila personally doon, mas lalo silang mamamangha, nasasabi nila, hindi pa pala natin nakitang buo, kalahati lang nakita namin. Kaysa naman yung sabihin sa atin, ay grabe pala ugali niya.
At kapag nakilala mo pa siya ng lubos, sasabihin, hindi ko pa nakita yung kabuuan. Ano yung isang bagay na kailangan natin gawin? Tignan natin na tayo mismo. Meron tayong pagbabago sa buhay natin at nakita yung buhay na yun sa buhay natin. Acts chapter 6 verse 15, sana itong sabihin sa atin, ano? Nung nakita nila si Stephen and all that sat in the council looking steadfastly on him, kay Stephen, they saw his face as had been the face of an angel. Grabing ano yun, ano? Yung bang pag nakita yung mukha ng Pastor Manon, pag nakita yung mukha mo, di ba? Angel. Hindi kapag nakita yung mukha ni Ramil, demonyo. Alam mo, parang, we are preacher of God's Word. At kapag preacher of God's Word tayo, anong kailangan makita na marinig ng mga tao sa atin? Clear. Kulang na lang, meron tayong halo. Hindi ganun kadali yun. Pero hindi yan imposible. Kung si Stephen, kung si Barnabas, sinabi sa kanila yan, pwede tayong mag-shine like Barnabas. We could shine like, sabihin na natin, pero ang pinaka-goal natin is to shine like the Lord Jesus Christ. Pero may mga taong nag-shine na katulad ng mga tao na to. And last, salamat last. Alam ko medyo pagod na kayo, no? Number 3. So share the most. We need to share the most. Shine the most. At ito ang ayaw natin madalas. Sacrifice the most. Sacrifice the most. 2 Corinthians chapter 8. 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 5. Moreover, brethren, we do you to wit the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record, yea, beyond their power, they were willing of themselves, praying as with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering of the saints. And this they did, not as we hope, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Ano yung makikita natin dito? May lang ako dito sa may point na to. But isang bagay na makikita natin sa Macedonian churches, they are thankful church. They're thankful church. Alam niyo na pagpapasalamat sila because they were reached by the gospel, because there is a missionary in the name of Paul na nag-reach out sa kanila. At merong mga churches katulad ng Jerusalem na nag-support kay Paul para ma-reach out sila. And because they are thankful, anong tendency? Kung ikaw ay thankful dahil na-save ka, you will sacrifice also. Kaya ang bawat churches na thankful na binigyan tayo ng biyaya ng Panginoon, anong tendency? Hindi tayo magiging selfish. Mag-share tayo. Ang faith promise ng La Loma Baptist Church, the same. Alam niyo yung faith promise namin, the same sa operational ng church. Kung magkano yung operational ng church, yung din na lumalabas para sa mission. Pwede kong sarilinin na yun, pwede namin sarilinin yun. Ba't ayaw namin sarilinin? Alam niyo kung bakit? Dahil hindi kami na-save kung hindi sa pamamagitan ng Great Commission. So we are thankful. We need to be thankful. They are not just thankful, they were moved and influenced by the grace of God. We do you to wit. Sabi diyan sa may verse 1, the grace of God bestowed in the churches of Macedonia. Ako naniniwala isang bagay, itabi ko na to, baka mainom ko. Baka makainom ako na ano, at magbago ng anyo ko. Okay? Alam, isang bagay na makikita natin dito, sana ang church natin is influenced by the grace of God. Not by the method of other men. Not by the things of this world. Huwag tayo magpi-influensya sa iba. Alam niyo, isang bagay lang. Sa totoo lang, ang hirap mag-pastor ng isang church na established, Pastor JD.
Pastor Jeter, yung sasalo ka? Pero ano isang bagay? Gusto mong maano yung church mo, ma-contain mo yung church mo, maging maayos yung church mo? Do not allow yung outside na na influence, maliban sa influence ng Holy Spirit. Maliban sa influence of the grace of God. Sometimes, ito maging maingat tayo. Pastors, maging maingat tayo. Sino yung circle ng friends natin? Sino yung mga taong gusto mong makakonect? Why? Whether you like it or not, they will influence you. They will influence you. Ang gusto kong maka-influence sa church, it's the grace of God. And every time the grace of God is in the church, you will see the work of God. You will see the people will be sacrificing. Makikita mo yung mga tao, hindi sila selfish. Alam mo kung bakit ayaw kong magkaroon ng isang bagay. Hindi lahat patawad kung may mga taong masasaktan sa ganito. Pero hindi lahat ng bibisita na missionary sa Laloma Baptist Church magpipreach. Hindi lahat na makikilala kong pastor sa pastoris hindi magpipreach sa Laloma. Alam niyo bakit? Because I want the grace of God to be manifested doon sa magpipreach. At yun ang gusto kong ma-influence nila sa taway. Kung hindi ko gagawin yun, anong tendency? Pag nawalan na yung grace of God, alam niyo ang grace of God? If you will see the Church of Macedonia, they're very simple. Pag-aralan yung Macedonian Church, hindi sila nagbanggit patungkol sa building. Pag-aralan yung patungkol sa Macedonian Church, hindi sila tinawag na great church katulad ng Corinth. They're just very simple. But you can witness the grace of God in their church. Why? Very simple but sacrificial. Hindi mayaman ang mga tao sa Laloma. Akala nyo lang mayaman. Baka pag pumunta kayo sa Laloma at pumunta ako sa inyo, baka mas makakita ko ng mas maraming mga mas able pa. But one thing na nakita ko sa Laloma, may mga tao doon na ang sacrifice nila very sacrificial. Why? Hindi ko alam kung paano nila yan, but personally sa buhay ko, ginagawa ko rin. Ayokong magkaroon ng, alam niyo yung, okay lang na, magkita-kita tayo dito. Magkaroon tayo na sometimes, i-deserve mo, ganda ng pastor yung barong ni Pastor TJ. Sana magkaroon din ako ng ganyan someday. Alam niyo, maganda na tayo, pero once na nagkakaroon tayo ng na-influence tayo na dinidesire natin yung nakikita natin sa kanila, mag-ingat na tayo. Because ang dapat na makita sa church natin is the grace of God. Yung bang very simple ang church? Very simple ang church, pero kung magbigay, grabe. Very simple ang church, pero pagdating sa mission, kaya nilang i-overwhelm ang mission, nai-hit yung pinaka-goal, maraming nawiwitnessan, maraming nasusuportahan, maraming natutulungang gawain, but they are just simple people. Sana ganun, ang gusto kong maka-influence sa church is the same people, the same desire. Isang bagay na makikita nyo sa kanila, hindi lang sila thankful, hindi lang nagwo-work ang Holy Spirit sa kanilang grace of God sa kanila. They do not want to stop the chain of the gospel. Alam yung, dumating na sa amin eh. Gusto naman namin gamitin kami para dumating sa iba yung gospel. Gusto nila continuous yung gospel. At napakatindi nito to the point that they gave their own selves. Grabe, no? Yung to the point na, paso naka-experience ka na ng member mo na gusto mo lang sabihan, sis or Brad, mag-isip-isip ka na rin doon sa commitment mo, baka maubusan ka na. Meron kaming members sa church, honestly speaking, sinabihan ko siya. Sa tindi ng commitment niya, sabi ko, sis, kung tutuloy-tuloy mo to, ganitong taon, wala ka na. Mauubos ang resources mo. Pero mas nagulat ako dahil sabi ko sa kanya, pwede bang
Siguro pwede naman siguro mag-excuse ka na, maglaylo ka na ng konti, hayaan natin yung mga iba na magbigay. Pero alam yung sabi niya, Pastor, kinumpyut ko na nga yan eh. At ang sabi niya, nang kinumpyut niya yun, sabi niya, hindi ko nga alam kung buhay pa ako that time eh. Pero hanggat buhay ako, ganyan pa rin ang commitment ko. Palaki ng palaki. At magugulat ka pag nalaman niyo kung magkano ang commitment niya. Meron ako isang malaking church na narinig, pinagmalaking kanilang giving sa church. Tapos nung narinig ko yung giving nila sa mission, yung isang member namin na kasama ko biglang natawa. Kasi kung hindi niya lang alam, isang miyembro pa lang sa Laloma na sacrificial magbigay, kayang ibigay yung doble ng binibigay ng buong church. But they are just ordinary people. Ang sabi niya, Pastor, tinatanong ako bakit hindi ko pinaganda yung bahay ko. Lahat ng mga colleagues ko ganito nang ginagawa. Lahat sila puro pasyal na lang ginagawa. Puro lahat sila ginagawa ganito. Pero siya, very simple pa rin. Still ministering to the church. And I was such na meron akong isang estudyante sa church that he is giving 60% of his allowance going back sa church offering. 60%. Matalinong bata. Graduate na siya ngayon. Pero naglalakad dyan para lang magbigay sa misyon. Hindi nagmimerienda yan ng grabe para lang magbigay sa misyon. Hindi ko ipagpapalit ang matututunan ko sa iba. Sa nakikita kong working ng Panginoon, ng grace ng Panginoon, na gusto kong mag-stay sa church. At hindi ako magbabago ng itsura. Yung simplicity pa rin ang buhay namin. Alam niyo kung bakit? Pag ginaya ko ng iba at nawala ng simplicity rin sa buhay ko, mawawala na rin ang simplicity sa buhay nila. Kapag sila naging selfish na, kapag ako naging selfish na, magiging selfish na rin ang church. Kaya akala nyo, ganun lang kadaling magpastor? Alam ng misis ko na lahat ng allowance ko, offering. Alam yung ginawa ng church? Ginawa ng mga men? Dinagdagan nila yung offering, inilagdagan. Di ba sinabi ko one time, ang offering ko na 105%? Nang nalaman ng mga men na 105% ng offering ko, dinagdagan nilang allowance ko, dinagdagan ko ang offering ko, amen? So nang nalaman nilang dinagdagan ko ulit yung offering ko, sabi nila, Pastor, this time may dadagdag kami sa'yo, pero hindi sa'yo. Nakuha nyo? May dadagdag kami sa'yo, pero hindi sa'yo. Sa anak mo. Allowance ng anak mo to, Pastor. Hindi mo to allowance. So ang pwede mo lang i-offering yung allowance mo, pero huwag mong pakialaman yun sa mga bata. Sila naman yung magbigay, pero hindi rin nila alam yung mga bata, ganun din. Pero alam, isang bagay na nakakatuwa doon, para bang the more na nagbibigay ka, hindi ka naman pababayaan ng Panginoon eh. Dati, junior high sila, naglagi senior high, tinaas nila yung allowance sa mga bata. Tapos ngayon, nung talagang tinaas nila yung sa akin na talagang alam nila na ibibigay ko rin. Sabi nila, Pastor, talaga ito ito kay ma'am. Kaya alam ng misis ko, pag dumating yung allowance ko, kukunin niya kagad yung magkano yung sa bata. Hindi ko yun allowance. Pero yung allowance ko, alam nila, balik yan. Kapag hindi na natin ginawa yan, alam niyo, hindi mo experience, tingnan yung 2 Corinthians chapter 12, verse 15. Okay pa ba kayo? 3 verses na lang, 4 na verse na lang. 4 na po pala. Ay, hindi. 4 lang. 2 Corinthians chapter 12, verse 15. Tingnan niyo yung isang attitude ng isang tao. Sa Apostle Paul, and I pray na, ito example na to, hindi naman example ni Apostle Paul yan eh. Example yan ng Panginoon. Natutunan niya sa Panginoon. Ano sabi ni Apostle Paul? I will very gladly spend and be
is spent for you, though the more abundantly I love you, the less I be loved. Hindi na nga siya nabubuhay para mahalin siya ng miyembro niya eh. And sometimes, the more you love them, pag nirebuke mo sila, hindi ka nila mamahalin, pero, ang sabi niya, I will be gladly be spent and be spent for you. Ang isang tao na talaga naka-experience ng grace of God, he will sacrifice the most for the sake of the gospel. At isang bagay na makikita natin, ang lahat na nakakilala sa Panginoon, na naglingkod sa Panginoon, mas nagiging sacrificial sa buhay nila. You will not think what you can get from the ministry, but what you can give to the ministry. Ang ministry hindi getting, it's giving. And that is also the key of blessing. Give and it shall be given unto you. Kaya angking ka ng angkin later on. Angking ka ng angkin, puro sa iyo anong tendency. Maging selfish din yung mga membro mo. Later on, iiwanan ka nila at walang magmamahal sa iyo ng totoo. Because what they see is you are just getting, but you are not giving. Pero kapag puro giving ka, puro sacrifice ka, sabihin ko sa iyo, mga membro, ibang pag-ibig nila sa iyo. Kahit nakatalikod ka, alam mo, mahal ka nila. Yung bang pinagpipray ka nila kapag lumilipad yung eroplano, hindi para bumagsak yung eroplano, kundi para lumipad na maayos ang eroplano at maglanding na maayos ang eroplano. Because they love you. 2 Corinthians chapter 8 verse 9, ito yung example ng Panginoon. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake, He became poor, that ye through His poverty might be rich. Ang sabi ni Apostle Paul sa Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, not yet I. Alam niyo, talagang lingkod ng Panginoon, hindi na nabubuhay para sa sarili niya eh. And by the way, yung binigay na buhay sa atin ng Panginoon, hindi na sa atin yun eh. Yung ministry na binigay sa atin ng Panginoon, hindi sa atin yan eh. Sa Kanya yan. Kailangan mo lang ipamuhay at gawin, mamuhay para sa Kanya, dahil sa Kanya ang ministry, sa Kanya ang buhay mo, wala kang karapatan sa buhay mo, then you need to live it for Him. For the Son of God who loved me and gave Himself for me. Yun na lang pinakano natin eh. Hindi na tayo pupunta sa isang bagay at gagawin natin isang bagay because of ourselves, but because of the Lord Jesus Christ. Acts chapter 20 verse 24. Alam nyo dati, nainggit ako dati nung, honestly, ng batang Kristiyano ako, ito yung mga naririnig kong verse. Ayan ang naririnig kong mga verses sa mga pastor. Ayan ang mga naririnig kong verses sa mga missionary. Ayan ang mga naririnig kong verses sa mga binibless ng Panginoon. Pero patagal ng patagal, wala ng Acts 20:24. But none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself. Wala na siyang pakialam sa sarili niya. Hindi niya na iniisip kung ano isusut niya. Hindi niya na iniisip kung ano ibibigay sa kanya. So that I might finish my course with joy. Joy na galing sa Panginoon. And the ministry which I have received of the Lord. Tinanggap ko to. And I just realized something. I need to preach sa Laloma Baptist Church na walang ibang iniisip kundi mag-preach para sa kanila. Kasi sometimes naapektuhan na yung isip natin, ang dami na natin iniisip, and sometimes we preach trash sa pulpiton, pero nakalimutan natin, naghihintay yung mga membro na mga bagay na kailangan nilang marinig sa pastor nila. Na kailangan nilang makita. Itong pastor ko, grabe yung pag-ibig sa ministry, grabe ang pag-ibig sa akin. To testify the gospel of the grace of God, not just the gospel, but the gospel of grace of God. So I pray na you want everybody to hear the gospel, that all have heard, until all have heard, we need to, ano yung unang S? Share the most.
shine the most, and sacrifice the most. Ang kalaban natin bilang conclusion, tatlong letter S din. Sluggard. Pagiging tamad. Pagiging silent. Yung bang hindi mo na, yung bang kontento ka na. Sige, ganyan naman ang lahat ng mga, ganyan naman ang gawain ngayon. Sige, magkapare-pareso lang tayo. Ganyan naman lahat ng mga lingkod ng Panginoon. Pare-pareso lang tayo. But you need to preach the real gospel. Okay, listen. Nakakahiya ito. Alam niyo ba ang pastor, ang pangalang pastor is, another term na ginagamit sa atin as a pastor is, man of God. Man of God. Preacher of righteousness. Hindi lang sa ordinaryong title, merong responsibility. At huwag mong sasabihing man of God ka if you're not preacher of the word. Do not say na ikaw ay preacher of righteousness if your work is in darkness. Kung hindi nila alam kung buhay mo, hindi nila matansya, marumiba o malinis, hindi ka maintindihan, then you are not preacher of righteousness. Hindi clear ang buhay mo. Sana hindi tayo selfish na nakatingin tayo sa mga bagay na pwede nating makuha. We are not in the ministry para yumaman. We are not in the ministry para magkaroon ng mga bagay na nakikita natin. Alam nyo, I rather na bumalik yung panahon. Mas maganda pang bumalik yung panahon. Nakaramihan sa atin ng nakaramihan ng mga pastor, walang magandang church, walang air-condition na church, walang magandang sasakyan, walang magandang ministry na pero nakikita yung grace of God. Nakikita yung working ng Panginoon. Rather than gumanda yung church, nagka-aircon yung church, pero nawala yung puso sa tunay na inaabot ng Panginoon, ang kaluluwa ng tao, at napunta na sa sarili. Sana bumalik lang tayo doon. Ako, naiinggit ako doon sa mga tao na, alam yun, nandun sa bundok na, nandun ka sa, ang bundok pala dito, bukid, sa bukid ka. Tapos yung ministry mo, talagang pahirapan, pero grabe kang magmahal sa tao. Grabe kang mag-preach ng gospel. Napapalibutan ka ng mga taong hindi naniniwala sa Kristyanismo, pero nagpipreach ka pa rin ng gospel. Pinipersecute ka dahil ayaw nila yung naririnig nilang preaching mo, pero nagpipreach ka pa rin. Hindi maganda yung church. But if you're touching lives, pagdating doon sa langit, hindi naman tayo pagdating doon sa langit, ilang aircon ng church mo? Okay? Gaano kaganda yung tiles ng church mo? Alam niyo, pagdating sa langit, at pag makikita natin, pagandahan tayo ng mga churches, Tapos sasabihin ng Panginoon, tingnan nyo ng maigi yung langit, saka yung lupa. Because I will destroy it. Good point. Someday, lahat ito i-destroy. Pero yung legacy mo, yung ginawa mo example, may na-reach out na tao, ibang gagawin ng Panginoon. So I pray na balik lang tayo doon. Okay? We are just preaching. At narinig ko nga one time, pag nagpipreach daw tayo is, one time, nasubukan nyo ba yung humingi kayo ng paumanhin sa preaching? Pero may nagsabi sa akin, hindi ka dapat humingi ng paumanhin kapag nagpipreach ka because you are just preaching. That's right. It's the word. A church, pastors, challenge lang. Tanong ko lang. Alam ko may mga ibang mga kaibigan dito, alam ko yung nila, but sa mga ibang pastor, when was the last time na nag-preach ka talaga sa church mo? Na nakita nila yung joy mo in preaching? Nakita nila yung power ng Panginoon sa preaching mo?
at naramdaman nila yung sincerity mo in preaching. At pagkatapos ng service, usap-usapan yung preaching mo. Hindi dahil nagalingan sila sa'yo, but God touched their lives because of that good, pure preaching na preach mo. You need to pray and kneel down again. Lord, I want that kind of preaching again. I want that kind of preaching again. Hindi yung mga bagay lang na material, but the working of God.